Aquino tiniyak ang pagpapabuti pang lalo ng kalagayan sa Mindanao. Ayon sa Pangulo, partikular na bibigyang prioridad ang pagpapalakas ng edukasyon sa rehiyon. Ang detalye mula kay Rocky Ignacio live sa Malacanang. Yes, maraming salamat, Cathy. Pinapurihan naman ng international donor communities ang pagpapairal ng Pilipinas ng early recovery at rehabilitation sa Central Mindanao. Dahil dito, tiniyak ni Pangulo Aquino na lalo pa magpapatupad ng programa para sa ikabubuti ng Mindanao. Sa harap na rin ito ng pagpapahayag ng mga investors sa interes na mamuhunan sa larangan ng enerhiya. Pinapurihan ng matataas sa opisyal ng international donor communities ang ipinatutupad na Early Recovery and Rehabilitation sa Central Mindanao o ERRCM dahil sa matagumpay na pagtulong sa may mahigit 65,000 internally displaced people o IDP sa lugar. Ayon kay Toshihiro Tanaka, United Nations Country Director for the Philippines, may tuturing na magandang halimbawa o batayan para sa mga posibleng pagpapairal pa ng Relief and Rehabilitation Initiative sa bansa. Ang ERRCM program ay binuo ng gobyerno para sa agarang tulong sa mga pamilyang nawala ng tirahan dahil sa armed conflict. Ipinatutupad sa ilalim ng Mindanao Development Authority o MINDA at ARMM Regional Government sa tulong ng pondo mula sa European Union at UNDP. Nakapagpatayo na ng 1,793 na tahanan, 120 water systems at sanitation facilities, 28 barangay health stations, village pharmacies at 30 classrooms. Samantala, tiniyak naman ni Pangulo Aquino ang pagpapabuti pa ng kalagayan ng Mindanao, partikular na dito ang pagpapalakas ng edukasyon sa rehiyon. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa top-level forum ng higher education institution sa Zamboanga City. Sa kabila ng katakot-takot na kalagayang pinasan natin, hindi po tayo nalihis sa ating panata para sa Mindanao. Kapayapaan, edukasyon, oportunidad at mas matiwasay na kabuhayan sa tuwid na daan. Matapos ang 2 taon at 6 na buwan ng sama-sama nating pagkakapit-bisig, hindi maikakaila ang laki ng pagkakaiba sa Mindanao na noon at sa Mindanao na talaga namang ipinagmamalaki natin sa kasalukuyan. At ngayon lalo pang naging aktibo sa pakikilahok ang mga higher education institutions sa ating krusada tungo sa mapayapa at maulad ng Mindanao, higit pang tumataas ang ating kumpiyansa sa napipintong tagumpay ng ating mga kababayan. Gate ng Pangulo, dahil sa gumagandang sistema sa gobyerno, tumaas pa ang investment confidence sa bansa. Dahil dito, kailangan anya maging handa mga taga Mindanao sa tuloy-tuloy na pagtamo ng kaunlaran. Isa anya sa mga nais paglagakan ng pamumuhunan ay ang larangan ng enerhiya. Alam mo niyo, nung 2 gabi na po lumipas, nagkataon po tayong makausap ang pinakamalalaking mga negosyante ng ating pong ekonomiya. Napag-usapan namin ang enerhiya. Sabi po nila sa akin, magkakaroon tayo ng surplus at malapit tayo magkaroon ng surplus sa kuryente. Sagot ko, sa Mindanao yata parang may surplus tayo, pero tanda ko nung pinag-uusapan natin to sa Davao. 4 megawatts ang surplus. Eh pag nagsarado ko yung planta dahil may routine, wala akong mababa sa 300 megawatts sa planta. So yung 4 megawatts ang tatakip sa 300 megawatts na ma-offline. Medyo nipis naman yata surplus dito. Pero itong negosyante, hindi ko na babanggitin, no? Pero sabi nyo sa akin, 4 na grupong malalaking negosyante o 4 na kumpanyang malalaki ang nagsabi sa amin, sir, ang commitment namin sa iyo, 3,000 megawatts. Sabi ko hindi ko lang naitanong sa Mindanao lang ba yan? Ang dulong ng usapan namin, ngayon na baka kinakapos sa Mindanao sa kuryente, hindi ko natatagal ang panahon na kung saan mag-e-export ng kuryente ang Mindanao dahil sobra-sobra ang dito. Commitment po nitong 4 na negosyante ito. Nagsalita ang Pangulo sa harap na rin ng patuloy na pagtatag ng economic fundamentals ng bansa dahil sa mga ipinatutupad na reforma. Napipitas na nga po natin ang mga bunga ng pagtahak sa tuwid na landas at umaasa kung hindi po kayo magpapalihis sa mga ingay at negatibismo ng ilang nais lamang tayong ibalik sa malubak na nakaraan. Mag-isa lang po tayo sa agenda ng pagbabago. Gampanan lang natin ang ating bilang mabuting Pilipino at ipagpatuloy ang pagpupunla ng dulong, kakayahan at pagsasanay sa ating mga kababayan upang ang kinabukasan natin ay di hamak na mas maganda
at mas mayabong kaysa sa ating nakagisnan. Nauna na nga tiniyak ni Pangulong Aquino na magpapatuloy ang reforma para sa pambansang kabutihan. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.